KBS Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda, namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya. Protector, when Espino Lawson. News director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kakima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS, LLM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at sire. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat o kitima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS, LLM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa todo. KBS, RML, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado mo, trusting service, CBS, RML. Balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Pamdi namin solid, mabilis at totoo. Ikasamo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, prangkadok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMN. Serbisyo publiko, sa puso tubo namin. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.
Alright mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating pagtatanghal sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service RMM News, Dyaryo na TV pa. Tanggapin po natin ang mga sunod-sunod na pag-uulat ng ating mga Kasado Patroller na naririyan sa iba't ibang area at dako ng Calabarzon area, Metro Manila. Alright, Kasado Patroller, i-standby report. Unahin po naman natin ang ating Kasado Patrol, si Double L mula dyan sa area ng Calabarzon area. Yan, dyan sa Cavite. Naririyan si Kuya Lando Luto upang magatid ng mahalagang balita. Kasado Patrol Report. Alright mga kababayan, may paghatid ng mahalagang balita ang ating Kasado Patrol 25 mula dyan sa area at lugar ng Cavite. Yan, naririyan si Kuya Lando Luto upang isiwalat niya ang mahalagang impormasyon at balita. Ito po mga kababayan ay may kinalaman po sa pulis at barangay BIPAD, barangay opisyal sa masamang nagpatrolya sa bayan ng Ternate, Cavite. Yan, ang detalye po ay magmumula kay Kuya Lando Luto, Kasado Patrol 25. Kasado Patrol Report. Alright, Kuya Lando Luto, good morning. Yes, good morning, Kuya Arnold. Good morning. Good morning. Kamusta na dyan sa Cavite? Yes, tama ka, Kuya Arnold. At kagabi nga ay nagpatupad ng isang simultaneo sa Oplan Galugan dahil sa ito'y safe cities and municipalities. Ito ang ilan sa mga katagang binitawan ng Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya na paigtingin sa buong bansa ang simultaneous Oplan Galugan. Sa kanyang direktiba, inatasan niya ang mga lokal na pamahalaan at mga kapulisan sa buong bansa to operate aims to reduce crime, strictly enforcing awareness and existing regulations. Key concern address include compliance with curfew hours. Kabilang dito, Kuya Arnold, ang nagiinuman sa pampublikong lugar, mga walang suot na suot na damit sa pangitaas na naglalakad sa mga kalsada at yung nagbibidyoke beyond 10 o'clock in the evening. At yung mga bata, yung mga minor de edad ay between 10 p.m. ay bawal na sa lansangan. Kung kaya't naman ay kumilos at nagsagawa ng kagabi ang Ternate Municipal Police Station sa ilalim ng direktang supervision ni Police Major Henry Salazar, ang hipe ng Ternate Municipal Police Station, kasama ang operatiba ng PNP, Intel, Warren Section at Mobile Patrol Units na pinangunahan naman ni Police Master Sergeant Melvin Blanquisa, ang Public Information Office ng Ternate PNP. Kasamang nag-ikot, Kuya Arnold, ang mga kawani ng Barangay BIPAT, Barangay Opisyal at siyempre kasama ang media ang inyong lingkod. Ito ang bahagi ng pagpapatibay ng ugnayan ng barangay at ang kapulisan sa pagpapamanatili ng kaayusan at katahimikan na nabanggit na mga lugar sakop ng bayan ng Ternate, lalawigan ng Cavite. Sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon ay mas maagang mapapaabot ang lahat ng pangangailangan ng dalawang panig, lalo at higit sa kapanganan ng nakakakarami. Mula dito sa lalawigan ng Cavite, Patrol 25, ako si Double L, Kuya Lando Luto, nag-uulat para sa KBS RMM News. Dyaryo na, TV pa. Maraming salamat. Back to you, Kuya Arnold.
Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol. 25 mula pa rin po dyan sa area ng Cavite, Kuya Landuluto. Alright? Dumako naman po tayo sa sunod na pagulat ng ating Kasado Patroller na narito naman sa Mega Manila, si Kuyang Don Robert Ramero, upang ihatid ang mahalagang balita, mga kababayan. Ito po hinggil po dito. Yan, nahinggil po dito, mga kababayan, sa balita ng ating Kalsado Patroller na naririyan po si Kuyang Don Robert. Alright, Kuyang Don, stand-by ulit po. Kalsado Patrol Report. Alright, mga kababayan, ito po ay may kinalaman, Ito po ay may kinalaman sa banta, Ang grupo ng Bantay Bigas nananawagan sa Department of Agriculture na magpatupad ng price control sa pagtaas ng presyo ng bigas. Ang detalye po, mga kababayan, ay magmumula kay Kalsado Patrol 20 ng National Capital Region. Alright, Kuyang Don Robert Ramero, good morning. Good morning, Kuya Arnold, mga kaibigan. Nanawagan ngayon ng grupong Bantay Bigas sa Department of Agriculture na magpatupad ng price control sa pataas na presyo ng bigas kaysa pairalin ang price cap. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng butil ay sanhi ng mataas na cost of production, fertilizer at epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Sinabi ni Ginang Kati Stabilio ng Bantay Bigas, ibasura ang price quote sa imported na bigas na ngayon ay mataas ng presyo sa mga pamilihan at mahihirapan na ang ahensya na ibaba ang presyo. Samantalang ang price control ay kayang kontrolin ang pagsirit ng presyo na makakayang aagapay sa pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino. Sa kasalukuyan aniya, sa mga retailers, ang 48 pesos kada kilo na kanilang binibenta sa ngayon ay 56 pesos na, lalo pang tumataas sa 65 pesos per kilo itong local rice. Dahil dito ay dinatang 20 pisong bigas na ititinda sa kadiwa centers, ngunit hindi sumasapat at mabilis na nauubos. Karamihan sa pumipila ng madaling araw ay nabibigyan makabili. Kaya kaugnay nito ay nanawagan ang grupo ng dito sa pamalaan na ibasura ang excise tax, value-added tax at oil deregulation law para maibsan ang bigat ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, Don Robert Ramiro nag-uulat para sa KBS RMN News. Diyan na, TV5. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 20 mula pa rin sa area ng National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Samantala, inihatid na ang oras ay 18 minuto. Makalipas ang 10 ng umaga. Samantala, mga kababayan, narito pa rin ang ating mga karagdagang mga balita. Round 1. Ready, go! Isandaan 66 na OFWs mula Kuwait nakatagdang dumating ngayong Abril 9 habang nagpapatuloy ang repatriation. Round 1. Ready, go! May kabuwang 166 overseas Filipino workers at kanilang mga dependents
mula sa Kuwait ang umalis noong unang bahagi ng Abril 8 patungong Saudi Arabia at inaasang darating sa Maynila sa Huwebes ng alas 11 ngayong araw umaga bilang bahagi ng repatriation efforts ng gobyerno ng Pilipinas. Para sa mga Pilipinong apektado ng krisis sa Middle East, sa isang social media post, inanunsyo ni Overseas Workers Welfare Administration Chief Patricia Ibon Kuanan ang pagdating ng fifth batch ng mga OFW repatriates mula sa Kuwait. Tuloy-tuloy ang ating mga operasyon ng repatriation ngayong linggo mula sa Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates. Patuloy na nagtatrabaho ang aming one country team ng DFA, DMW at OWA sa lupa upang matiyak ang ligtas at maayos na pagbabalik ng ating mga kababayan aniya. Samantala, sinabi naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac sa isang committee hearing sa House of Representatives nitong Miyerkules na ang gobyerno ay magsasagawa ng whole of government approach upang matiyak ang ligtas na pagbabalik at reintegration ng mga OFW. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang kapakanan ng mga migranting manggagawang Pilipino. Sa kabuuan, sinabi ni Cagdac na ang sa ngayon ay nakatulong sa DMW sa 4,611 OFW sa commercial flight. Sa ngayon, nasa 3,736 OFW ang dumating sa pamagitan ng government-funded commercial o chartered flights na may karagdagang chartered flights na schedule sa katapusan ng linggo. Aniya sa kabuang bilang nito, sinabi ni Cagdac na nasa 2,870 ang OFW at 866 naman ang dependents bukod sa suportang pinansyal. Nakapagbigay na rin ang DMW ng mahigit 21,000 serbisyo mula sa PODPACS hanggang sa temporary on-site shelters hanggang sa mga repatriate OFW. Nagbibigay din ang OWA ng post-arrival support kabilang na ang air recep, accommodation, domestic transport, medical aid, financial assistance at livelihood program tulad ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay sa pagbibigay ng hanggang 25,000 piso sa said capital. Samantala, pinaigting din ng DMW ang mga pagsisikap sa reintegration sa pamagitan ng mga inisyatibo tulad ng National Reintegration Network, FAIR, na ginanap noong Lunes na nagsisilbing one-stop hub para sa trabaho, pagsasanay at tulong pinansyal. Thank you. Ganap na alas 11:23 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at ito, National Newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng buong persa ng Kasado Media Group ng ating mga masisipag na mga patroller sa iba't ibang area at dako ng ating kapuluan. Kaya talaga sa lahat po ng ating mga kababayan na patuloy po na nakikinig at sumusubaybay sa ating malaganap na palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at patuloy na pagdami sa mga sumusubaybay dito sa ating palatuntunan. Kaya talagang sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang area at dako ng ating kapuluan, dasal ang kailangan, panalangin ang nararapat. Kailangan po may pagka-peace of mind po kayo sa inyong mga kalugar. Kinakailangan po ipagsasama-sama at pagtuturingan ng napakaganda. Walang kahalong inggit, hinanakit o galit. Ang napakahalaga po sa panahong ito ay ang patuloy na pakikiisa at paggabay doon sa magandang layunin ng ating mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Anyway, mga kababayan, may pagulat ang ating Kasado Patroller dyan sa area ng Quezon City. Ayan. Naandyan po si Kuyang John Santosidad upang ihatid
ang kanyang balita. 6 na lalaki arestado dahil umano may kaugnayan sa droga sa magkahiwalay na lugar dyan sa Quezon City. Alright, ang detalye po mga kababayan ay magmumula kay Kasado Patrol 40 ng Quezon City, Kuyang John Santusida. Kasado Patrol Report. Alright, Kuyang John Santusidad, Kalsado Patrol 40. Good morning. Anim na lalaki lumano sa sangkot sa droga sa Quezon City sa magkahiwalay na lugar. Una, 3 lalaki nahulihan ng hinalang sabo sa anti-criminality chance upon. Ang 2 doon nahuli sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Nasi mga Drug Enforcement Unit, Station 6, Batasan Hills, Quezon City. Kanina ng madaling araw kasama po ay Arnold. Nangyari ang nasabing anti-criminality chat upon sa Batasan Hills, Quezon City, sa ilang-ilang state of Batasan Hills, Quezon City. Naharap sa kasong paglabag ang mga suspect, Section 11, RE 9165. Mandatory witness, Barangay Kagawad, Wengke de la Rosa, Barangay Opisyal of Barangay Batasan Hills, Quezon City. At ang isang naman na doon nahuli sa Barangay Commonwealth, kasama ko yan doon, kagabi. Nahuli sa Kapatiran Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. Nahuli ng isang pilasong sasi ng hinalang sabo. Naharap din sa kasong paglabag Section 11 at RE 9165, mandatory witness, Barangay Kagawad, Elmer Ruina. Kanina ng madaling araw, arestado naman ang 2 lalaki sa bypass operasyon ng mga Drug Enforcement Unit, Station 6, Batasan Hills, Quezon City. Nakilala ang mga suspect sa alias lamang Nor, 29 anyos at dating nakulong dahil lumano sangkot sa droga. Alias Ben, 23 anyos. Ang 2, taga Barangay Batasan Hills, Quezon City. Ang mga suspect na harap sa kasong Section 5 at Section 11, Article 2 at RE 9165. Nakupiskan ng mga operatiba, suspect 5 pirasong plastic sasi ng hinalang sabo at isang cellphone, isang coin purse at 300 pesos bilang bypass money. Mandatory witness pa rin, Barangay Kagawad, Wengke de la Rosa. Samantala Kuya Arnold, ngayon lang umaga, naaresto naman ang isang lalaki ng kinasang bypass operasyon ng mga Drug Enforcement Unit. Station 13, Payatas, Bagong Silangan, Quezon City. Nakilala ang suspect sa alias Baon, 44 anyos, dati ring nakulong dahil umano sangkot sa droga. Na-recover ng mga operatiba mula sa suspect, 5 pirasong plastic sachets ng hinalang sabo, isang coin purse at 200 pesos bilang bypass money. Nangyari ang nasabing bypass operasyon sa area ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City, ngayong umaga lamang. Kasama ko Arnold. Naharap sa kasong paglabag ang suspect, Section 5 at Section 11, RE 9165. Mandatory witness, Barangay Kagawad, Franz Quijano. Barangay Opisyal, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Mula dito sa Quezon City, ako si John Santos, Kasado, Patrol 40, nagulat para sa KBS, RAM News, Daryo na TV pa. Pagtuyo, Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40 mula pa rin po dyan sa area at lugar ng Quezon City, Kuyang John Santusidad. Thank you, Kuyang John. Nihatid ng oras ay 29 na minuto makalipas ang ganap na ika-10 ng umaga.
Alright, nagbabalik flash report ng ating Kasado Patrol 25. Mula po dyan sa area at lugar pa rin ng Cavite. Naririyan si Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, standby report. Kasado Patrol report. Ito po mga kababayan ay may kinalaman po dito sa lamay sa patay. Pinagbabaril ng riding in tandem. Isa ang patay, isa ang sugatan. Ang detalye po ay magmumula sa ating Kasado Patrol 25. Alright, Kuya Lando Luto. Good morning muli. Kuya Arnold, at masamang balita ito, lalo doon sa pamilya nito. Dahil nga ito, Kuya Arnold, ay madugong eksena, Kuya Arnold, ang gumulantang sa isang burol matapos sa pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang riding in tandem ang dalawang lalaki. Ito kaninang madaling araw. Ayon sa ulat ng Dasmariñas Component City Police Stations, naganap ang insidente bandang alas 3 ng madaling araw sa Block 26, Barangay San Manuel, Dasmariñas, dito yan sa lalawigan ng Cavite. Nasalamay umano ang biktima kasama ang mga kaibigan at abala sa paglalaro ng Kara-Cross nang biglang sumulpot ang dalawang suspect sakay ng isang itim na motorsiklo, Honda Click na walang plaka. At Kuya Arnold, napag-alaman na huminto ang motorsiklo malapit sa pinangyarihan ng krimen at bumaba ang backrider na may suot na dilaw na helmet. Walang kabog-abog itong lumapit sa mga biktima at agada nagpaputok ng barel. Tinamaan ang pangunahing biktima na si alias Tito, 44 anyos ito, at na nagtamo ng tamang bala sa katawan na naging sani ng kanyang agarang kamatayan. Sugatan naman ang ikalawang biktima na si alias Don, 16 lang ito, Kuya Arnold, anyos, matapos tamaan sa kanang paa. Agad siyang isinugod sa ospital at kasalukuyang nasa ligtas ng kondisyon. Matapos ang pamamarel, mabilis na tumakas ang mga suspect patungo sa direksyon ng kadiwa. Dito rin yan sa Dasmariñas, dala pa ang ginamit na barel na hindi pa matukoy ang kalibre. Sa inisyal na investigasyon ng Dasmariñas sa Component Police Station, pinaniwala ang planado ang krimen, lalo target umano ang nasawing biktima. Agad namang nagsagawa ng dragnet operation ng pulisya, kabilang ang backtracking at forward tracking upang matuntun ang pagkakilala ng mga salarin. Patuloy din ang panayam sa mga posibleng saksi habang hinihintay ang resulta ng investigasyon ng scene of the crime operative. Sa ngayon, Garon, nanatiling palasipan ang motibo ng krimen habang pinaghahanap pa ang mga suspect. Samantala, Kuya Arnold, at kaugnay ito, Kuya Arnold, sa isang Muslim and Greek na ito ay dito rin na, Kuya Arnold, isinagawa ito ng sa lalawigan ng Cavite. Mostly dito, Kuya Arnold, sa bahagi ng Paliparan, ito ay nagsagawa ng meet and greet sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel MacArthur Mercader, ang Deputy for Operation ng Cavite PPO, at ang Kuya Arnold, isa rin siya ng hipi ng Dasmariñas sa City Component Police Station ng Paliparan, Dasmariñas sa Cavite. At ito, Kuya Arnold, ay pinaabot sa atin ni Lieutenant Colonel MacArthur Mercader, ang officer in charge ng Dasmariñas Component City Police Station, at ang in continued effort to foster unity and meaningful engagement with Police Colonel Ariel Reid, ang Provincial Director, Pede Cortesy, Visit to General Ponderal Dani Pangandaman or Pangandag, Barangay Chairman o Barangay Dato Ismael, Dasmariñas City, Cavite, setting a positive Kuya Arnold tone for collaborations and partnership in the community level. This was followed by meet and greet with the Muslim community held at a covered court of the Barangay
Dasmariñas, present during the activity where Police Colonel Erickson Nato, Chief of Police, Provincial Police Community Affairs and Development Unit and Police Lieutenant Colonel MacArthur Mercader. At the gathering served as a platform to strengthen trust, encourage and dialogue, and promote mutual respect among all sectors. Sa kanyang mensahe ko, binahagi ng Provincial Director na pinahalagan namin ang inyong kultura o pinahalagaan niya ang kultura ng pananampalataya at kaasa ninyo sa pagtataguy ng PNP ng Cavite, respeto at pagkakaisa at sama-sama nating buuin ang isang ligtas at matatag na ligtas na komunidad. The activity conclude with the conduct of Project Lakas and Project Juana led by WCPD and PCED M. Pingos of Dasmariñas Component City Police Station referring the commitment to exclusive community-centered dito sa Cavite. Kaya at nagpabuti sa atin si Lieutenant Colonel MacArthur Mercader. Ito Kuya Ron, kababayan ko ito, taga-Samar ito. At nagpabot ang kanyang birthday through public entities diyan sa aming lalawigan ng Samar. At siya sa opisyal dito sa lalawigan ng Cavite. Si Police Lieutenant Colonel MacArthur Mercader. Maraming salamat at happy birthday, sir. Back to you, Conrad, mula dito sa lalawigan ng Cavite, Patrol 25. Ako si Double L, Kuya Duluto, nag-uulat para sa KBS RMM News. Diaryo na, TV pa. Back to you, maraming salamat. At Kuya Ronald, babatiin ko lang. Okay, go ahead, Kuya Lando. Babatiin ko yung aking isang unika iha na magdiriwang ito ng kanyang karawan bukas ito. Advance happy birthday, Cindy Bilo to. Ito ay sisilip ito ng kanyang karawan bukas, April din. At maraming salamat, God bless at anak, at pagpatuloy mo ang iyong ginagawa na makatulong sa kapwa diyan sa inyong lugar sa atin sa Caloocan. At maraming salamat, back to you, Carol. Alright! Maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin po dyan sa area at lugar ng Cavite. Thank you, Kuya Lando. Inihatid na ang oras, 37 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Samantala, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng malagang karagdagang mga balita. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, Supremo, 14 followers na sakuti sa Laguna dahil sa Manoy investment scam. Round 1. Ready, go! 15 individual kabilang na ang pinuno ng Royal Kingdom of Maharlika ang naharap sa kasong kriminal matapos silang aristuhin dahil sa Manoy mapapanlinlang na mga aktibidad sa pamumuhunan sa Laguna. Ang mga suspek ay nadakip sa isang pagtitipon sa Santa Rosa City noong Marso 28. Ayon kay Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Chief Brigadier General Wilson Asueta sa isang press briefing noong Miyerkules. Sinabi pa rin ni Asueta na ang 60 taong gulang na leader na kinilala lamang bilang Supremo ay binabantayan dahil sa umano'y pag-akit sa daang-daang tao sa isang hindi rehistradong online investment scheme na nangangako ng pinansyal na kita at mga benepisyo sa buhay. Sinusundan namin siya kahit sa Facebook, sabi niya. Ang operasyon ay nagmula sa mga ulat ng katalinuhan tungkol sa isang organisadong grupo na nakikibahagi sa mga aktibidad sa online scam. Nagsagawa ang pulisya ng cyber patrol operations upang mapatunayan ang impormasyon at suportahan ang investigasyon. Natuklasan ng mga investigador na gumagamit ang grupo ng
ibang online platform para maka-recruit ng mga miyembro na nag-aalok ng yellow card at green cards na nagkakalaga mula 150 piso hanggang 5,500 piso. Ang mga biktima ay naakit na mamuhunan kapalit ng umano'y mga pakinabang sa pananalapi na hinaharap. Ang operasyon ay pinalakas ng isang reklamo mula sa Securities and Exchange Commission or SEC kasunod ng mga ulat ng mga biktima, kabilang na ang mga matatandang individual at mga miyembro ng mga katutubong komunidad ay nilinlang sa paniniwala na makakatanggap sila ng bahagi ng di umano'y nakatagong kayamanan ng ipinagkaloob sa Supremo. Hindi pa namin may paliwanag ang halaga ng perang nakulikta niya pero maraming grupo sa Luzon, Visayas at Mindanao, sabi ni Asueta, sinabi niya na ang Supremo ay umaakit ng mga mamumuhunan sa pamamagitan ng mapag-ikayat na komunikasyon. Nangako ng lupa at kayamanan sa sandaling siya ay kinurunahan bilang hari. Ipinagpatuloy namin ang operasyon ito dahil naniniwala kami na kung hindi ito mabalisa, marami pa ang magiging miyembro, sabi ni Asueta. Thank you. Alas 10:41 ng umaga. Ito'y hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, Palasyo naghain ng raps, BS fake news, peddlers sa kalusugan ni Pangulong Marcos. Round 1. Ready, go! Nakatakdang magsamba na reklamo ang Malacanang sa Department of Justice laban sa mga nagpapakalat umano'y maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa social media. Ayon kay Presidential Communication Office PCO Acting Secretary Dave Gomez, nangangalap na ngayon ng ebidensya ang media arm ng Palasyo para isumiti sa DOJ. Kinulikta namin ang lahat ng ebidensya at magsisimula na reklamo sa DOJ sana sa susunod na linggo, sabi ni Gomez sa mga reporter Miyerkules. Ulit-ulit na binasura ng Malacanang ang chismis tungkol sa kalusugan ng Pangulo bilang fake news. Sa gitna naman ng post na kumakalat sa social media na nagpapahiwatig na siya ay may sakit, ang ilang mga post ay kinwestiyon din ng mga visual mula sa mga kamakailang pagpupulong ng gobyerno. Kabilang ang mga pag-aangkin na ang mga imahe ay binago o lipas na. Iginiit pa rin ng Palasyo na nasa mabuting kalagayan ang Pangulo at patuloy na ginagampanan ng kanyang mga tungkulin na may naka-schedule na mga pampublikong pakikipag-ugnayan. Noong Martes, nagtungo si Gomez sa tanggapan ng DOJ sa Maynila para magsumiti ng endorsement para sa magsampa ng reklamo laban sa mga nasa likod ng Facebook page na nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng sitwasyon ng enerhiya sa bansa. Thank you. Alas 10:43 ng umaga. Ito'y hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, walang record atong ang na umalis sa PH ayon sa BI. Round 1. Ready, go! Samantala, sinabi ng isang opisyal ng Bureau of Immigration nitong Miyerkules na walang departure record ang tumakas na negosyanteng si Atong Ang. Wala kaming record ng paglalakbay, sabi ng tagapagsalita ng Bureau of Immigration na si Dana Sandoval. Sa isang mensahe sa media, sentralisadong database kaya lahat ng mga talaan na tanungin kung ang negosyante ay talagang nasa ibang bansa at kailangang umalis nang hindi dumaan sa mga regular na daungan, sinabi niya. Malamang noong Martes, sinabi ni Interior Secretary John Beck Remulla na mayroon silang impormasyon na nasa Vietnam si Ang. Si Ang ay pinaghahanap dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa nawawalang sabongeros. Thank you. Alas 10:44 ng umaga, ito'y hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi
at totoo national newspaper. Ito ay sa pagtataguyod po at patuloy na paglalahad ng ating butihing publisher at ng ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. At syempre, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at nakikinig, sa umagang ito ay patuloy lamang po na kayo ay tumutok araw-araw Lunes hanggang Biyernes, ganap na ikawalo hanggang ikasampu ng umaga ang ating malaganap na palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TV pa. Ito pa rin ang inyong abang lingkod ng gabay at patnubay, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Samantala, narito pa rin ang ating mga karagdagang mga balita. Round 1. Ready, go! PNP siniyasat ang Puerto Princesa shoutout na numpa ng buong pananagutan. Naglunsad ng motu proprio investigation ng International Affairs Service ng Philippine National Police sa pamarilong nakaraang linggo sa Puerto Princesa City, Palawan, kung saan namatay ang 2 pulis at isang jail guard ng Bureau of Corrections. Ang investigasyon ay sinagawa kasama ang PNP Special Investigation Team ay susuriin ang mga posibleng paglabag sa mga pamamaraan sa operasyon, kabilang na ang mga pag-angkin na ang mga tumutugon sa tauhan ay wala na sa uniforme, gumamit ng mga pribadong sasakyan at posibleng nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Susuriin din nito ang mga posibleng pagkukulang sa pangasiwa. Hahabulin namin ang katotohanan ng walang humpay, ng walang takot o pabor, walang badge, walang ranggo at walang pangyayari ang magpoprotekta sa sinuman mula sa pananagutan. Sabi pa rin ni PNP Inspector General Abogado Brigido Dulay na sa isang pahayag noong Miyerkules, kung may mga pang-aabuso na ginawa, ilalantad sila at ang mga responsable ay sasagutin ng lubusan sa harap ng batas, dagdag niya. Sinabi pa rin ni Dulay na ang pagsisiyasat ay magiging lubusan, walang kinikilingan at gagabayan lamang ng ebidensya. Hindi kami mag-aatubili na irekomenda ang pinagkamatinding parusa laban sa sinumang pulis na nagtaksil sa panunumpa na maglingkod at protektahan, sabi niya. Ang shoutout ay nagmula sa isang kahilingan para sa tulong ng pulisya kasunod ng isang insidente ng mauling na isang wake kung saan sinalakay ng ilang lasing na dumalo ang 2 individual. Ang mga kasangkot na tauhan ng pulisya ay nadisarma at inilagay sa ilalim ng mahigpit na pag-iingat habang hinihintay ang pagsisiyasat at paghahay na naaangkop ng mga kasong administratibo. Ayon pa rin kay Police Regional Chief 4B, Chief Brigadier General Juvencio Badua Jr., 105 pulis o 100 o 105 pulis ang natanggal sa pwesto para bigyang daan ang investigasyon. Sinusuri din ng IAS ang posibleng responsibilidad kuman alinsunod na rin sa umiiral ng mga patakaran upang matukoy kung ang mga pagkukulang sa pangangasiwa ay nag-ambag sa insidente. Hinimok ng IAS ang mga saksi at mga concerned citizens na makipagtulungan sa mga autoridad upang makatulong na maitaguyod ang buong katotohanan ng kaso. Wow. Thank you. 48 minutos makalipas ang ganap na ika-10 ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Dioceses ng Caloocan, simbahan ikinalulungkot sa pagtatanghal ni Salubong. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, humingi ng paumanhin ng Diocese of Caloocan na ang Diocesan Shrine at Paris of Immaculate Conception sa Malabon City nitong Miyerkules dahil sa isang Easter Sunday presentation na kinasangkutan ng isang kalapati.
Sa isang pahayag ng Dioceses, sinabi nito na nagpapahayag ng pagtutol si Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David sa pagtatanghal na nagpapakita ng isang kalapati na ang mga pakpak ay nakatali ng wire sa isang kumpol ng mga lubo at ginamit bilang prop. Ang obispo ay nagpahayag ng kanyang pagputol sa kasanayan na ito na napansin ang hindi lamang ito nakakapinsala sa hayop kundi pati na rin sa kapaligiran. Lalo na sa buhay sa dagat sa maaaring uminom ng mga depleted na lubo, ang pahayag ay binasa, nakakalungkod ang gawaing ito. Tinanggal na ng Dioceses ang gawain, hindi na magkakaroon ng balon flying sa mga pagdiriwang sa hinaharap at ang kalapati ay ilalabas kaagad pagkatapos ng pagbubunyag, sabi nito. Sa panahon ng salubong, ang isang kalapati ay itinatali sa isang pisi na may mga pakpak na nakabukas, pati ang isang patpat. Itinaas ito para tanggalin ang tela na tumatakip sa rebulto ng mahal na Birheng Maria. Sa hiwalay na pahayag, humingi ng paumanhin si Father Mariano Bartolome, Rector ng Diocesan Shrine at Parish of the Immaculate Conception sa publiko at kay David. Bilang Rector at Parish Press ng Diocesan Shrine of the Immaculate Conception, nais kong ipaabot ang aking taus-pusong paghingi ng paumanhin na naiulat na insidente ng paglipad ng lobo sa ritual ng salubong nitong nakaraang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Humihingi rin kami ng paumanhin sa aming obispo na si Cardinal Pablo Virgilio David na talagang naroroon sa kaganapan ngunit nasaksihan lamang ang pagbubunyag mula sa ibaba ng paguda. Why, thank you. 8 minuto bago magi-11 ng umaga. Ito'y atid ng PBS RMN News. Diaryo na TV pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International. Rescore. Tuloy-tuloy lamang ang ating mga karagdagang mga balita. Round 1. Ready, go! Pulis tatakbo, habulin ang mga picture na nagsasamantala sa pamahagi ng ayuda. Samantala, mga kababayan, pinigting ng Philippine National Police ang monitoring nito upang mahuli ang mga picture na nagsasamantala sa pamamahagi ng cash assistance ng gobyerno sa gitna ng kasulukuyang hamon na may kaugnayan sa supply ng enerhiya. Sa isang pahayag nitong Miyerkules, nagbabala si PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na walang humpay ang pagtugis ng PNP sa mga individual na pagsasamantala sa mga mahihinang pamilya. Ang mga kriminal na elemento ay palaging nakakahanap ng mga paraan sa pagsasamantala kahit na isang sensitibong sitwasyon, anuman ang mga biktima, sabi niya. Nandiyan ang PNP para ipakita ang kanilang kahihinatnan ng kanilang illegal na aksyon. Nauna na nagbabala ang Department of Social Welfare and Development laban sa mga tago-suporta o picture na humingi ng bayad para makakuha ng tulong pinansyal. Binigyan din ng ahensya na ang lahat ng mga serbisyo nito ay libre. Inimok din nito ang publiko na huwag maniwala sa mga scam message na humihingi ng contact number kapalit ng umano'y cash assistance ng gobyerno. Sinabi pa rin ni Nartatis na inaatasan niya ang lokal na pulisya na paigtingin ang monitoring sa mga picture sa panahon ng pamamahagi ng tulong sa mga benepisyaryo. Binigyan din niya ang tulong ng gobyerno ay dapat makarating sa mga karapat-dapat na benepisyaryo ng walang pang-aapi o pagsasamantala ng mga walang prinsipyong elemento at pinalalahanan ng publiko na hindi nila kailangan ng mga picture upang makakuha ng cash assistance mula sa gobyerno. Inimok din niya ang mga benepisyaryo na agad na i-report ang sinumang individual na humingi
ng bayad upang mapadali ang ayuda at panawagan o nananawagan sa publiko na maging maingat at maunawaan sa gitna ng mga mahirap na oras na ito upang maiwasan ang pagkahulog sa mga scam na ito. Thank you. 6 na minuto bago mag-11 ng umaga. Ito'y hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, PNP hunted big fees sa 9.75 milyong pisong illegal diesel trade sa nabutas. Round 1. Ready, go! Naglunsad na ng mas malalim na investigasyon ang Philippine National Police upang matukoy ang utak na umano'y illegal na kalakalan sa 9.75 milyong pisong halaga ng diesel na natuklasan sa isinagawang operasyon sa Nabutas Peaceport Complex. Kasalukuyang kaming nagsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang malaking isda sa likod ng operasyong ito, sabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. sa isang payag noong Miyerkules. Hindi lang yung mga nasa baba ang ating tutugisin, kailangan nating isara ang utak at aristuhin sila, dagdag niya. 9 na lalaki ang naaristo at nasa 65,000 litro ng diesel na nagkakahalaga naman ng 9.75 milyong piso. Ang nasamsam sa isang tanghali na raid noong Martes, sinabi ng mga otoridad na ang operasyon ay nagmula sa tip na ibinigay ng isang concerned citizen na nagulat ng panaghihinalang illegal na aktibidad sa paglipad o paglilipat ng gasolina sa lugar. Sinabi pa rin ng pulisya na ang mga suspek ay nahuli sa akto ng paglilipat ng gasolina, ngunit nabigo silang magpakita ng mga dokumento na nagpapahintulot sa transportasyon at pag-iimbak ng mga produktong petrolyo. Inilarawan pa rin ni Nartatis ang operasyon bilang isang malaking dagok sa organisadong illegal na aktibidad ng gasolina, lalo na ang tinatawag na paihi, scheme na matagal nang nananatili sa mga lugar ng pantalan. Ang crackdown ay dumating sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina na nauugnay sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Pinatunayan ng operasyong ito ang ating determinasyon, hindi tayo titigil hanggat hindi napuputol ang supply chain ng kanilang mga kagamitan. Tinamaan namin sila kung saan nasasaktan ang kanilang bulsa, sabi niya. Samantala, sinabi naman ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo sa isang press briefing sa Kamkrami na 393 o 373 gasolinahan ang pansamantalang nagsara dahil sa mga limitasyon sa supply. Habang binabantayan ng mga autoridad ang downstream impact ng oil supply crunch, iniulat din niya na ang 15 insidente ng pag-iimbak ng gasolina at profiteering na sa buong bansa ay may 3 kaso sa National Capital Region, 5 sa Bicol Region, 4 naman sa Eastern Visayas at 2 rin sa Central Luzon at 1 naman sa Davao Region. May kabuang 34 na individual ang naharap ngayon sa mga kaso, kaugnay na rin ng mga kasong ito. Humingi ng tulong ang Department of Energy sa PNP upang paigtingin ang pagsisikap laban sa mga imbak at profiteering na gasolina habang patuloy naman ang issue sa supply. Samantala, naaresto naman ng pulisyang 6 na individual dahil sa umano'y oil rampage sa isinagawang operasyon sa loob ng isang hotel, ang End Resort Compound sa San Pablo City, Laguna. Sinabi ng PNP na gumagamit ang pulisya ng 2 alternatibong recording device at isang drone upang mahuli ang mga suspek sa akto ng dispending, short selling, hoarding at mga produktong petrolyo. Na-recover ng mga otoridad ang makabuluhang ebidensya mula sa pinangyarihan, kabilang ang isang orange oil gas tanker na naglalaman naman ng humigit kumulang 500 litro ng petrolyo.
54 na squirt tank na puno ng petrolyo, 5 electric pump, mga 20 talampakan ng pressure hose, 7 steel drums, 1 steel panel at 21 empty 25-liter container na tinatayang nasa 73,500 piso ang mga produktong petrolyo. Sa pagdakip, 2 suspek ang nagtamo ng mga sugat matapos tumalon mula sa tuktok ng tanker at agad na dinala sa kalapit na hospital para sa medical na lunas. Ang operasyong ito ay nagbibigay diin na nagtatampering sa mga produktong petrolyo ay hindi pahintulutan, sabi ni Nartates. Ang pagprotekta sa supply para sa aming mga komunidad ay hindi pangunahing prioridad. Why, thank you. Aba mga kababayan, ang komento po dito ng ilan po nating mga nakasubaybay po at nanonood ngayong oras na ito ay kailangan din pong bantayan ng ating pamahalaan ho yung calibration po naman ng gasolinahan. O, ang sinasabi po nila rito, Kuyang Arnold, karamihan po, lalo na po ngayong mataas na po ang presyo ng produktong petrolyo, ay marami po yung mga gasolinahan din na sumusunod po doon sa tamang protocol o tamang patas. Ano ba yung patas? Yung pagsunod po doon sa tamang calibration po ng kanilang mga litro ng kanilang gasolina. Yan. Nako, at ang karamihan po dito, puro hangin po ang laman, pero tuloy po, Kuyang Arnold, ang counts na nakatala po doon sa kanilang aparato. Na kumbaga po, Kuyang Arnold, nagkarga ka po ng 100 piso, ay yun pong kaya 200 piso, okay, 200 piso. Ay yung pong mismo pong counts po doon sa ay halos dati-dati po, panagkarga po ako ng nagkakahalaga po dati na 100 piso, ngayon po 200 piso na po ang minimum, ay hindi po nakakaabot po doon sa tamang destinasyon na dating araw-araw ko pong pinatutunguhan ng aking tricycle. Oy, talaga naman. Talagang meron namang magic po na talagang nangyayari din pala. Kaya talagang ang mga negosyante, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Tama nga naman. Minsan nga po ang inyong abang lingkod sa pagkakarga nga rin nga po ng gas sa sasakyan, ay talaga nga pong tama po itong komentong ito ng ating. Kaya maraming salamat sa iyo, Uyang, sa iyong patid impormasyon. Kaya pinaabot po natin sa ating mga autoridad, sa ating pong mga lokal na pamahalaan, yun pong pagbabantay po natin sa mga gasolinahan rin. Regarding ukol nga po doon sa inireklamo po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay na yung pong pag-distribute po nila ng gas or ng diesel o ano pa man na kailangan, unleaded, premium or diesel, ay hindi po tama o karamihan po ay hindi lumalabas mismo yung talagang produkto para malagay po ng tama po doon sa tangke ng mga sasakyan. Nako, masalamat naman, Kuyang, sa iyong mahalagang mensahe. At ang bagay pong ito ay mapakalaking bagay po o makapagbibigay tip o idea po doon sa mga consumer. Kawawa naman po yung mga consumer na sa gitna ng sobrang kamahalan ng gas o diesel ay talagang kawawa po naman kung hindi po patas at parehas ang inyong pagdidistribute. Kaya minsan kinakailangan din pong itanong ng mga consumer kung yung calibration ng kanilang gasolinahan ay tama pa ba o hindi. Kaya makapagpapatupad po niya na yung ating mga local governments po na kung saan nangyayari at madalas nagaganap po yan. Sa tingin ko po, nationwide po talaga yan. Ay tama po yung lumalabas dun po sa counts o presyo o liters doon sa aparato ng mga gasolinahan, pero ang kasabay po nung diesel o unleaded o premium ay hangin. Sa bagay talagang may hangin talaga ang pagtutulak niyan para ma-distribute. Pero ang nais lang po natin ditong i-correct sa ating mga nakikinig
ay yung pong pagdidistribute po at pagkakarga. Mas malamang po ang hangin ang lumalabas na nagkakaunts po yun nga namang yung price doon sa aparato ng sa machine ng gasolinahan. Pero kakaunti naman pala ang tangay o ibinubugang o gasolina o diesel doon sa inyong mga tangke. Aba mawalang galang naman po sa gumagawa po niya ng mga negosyante. Ngayon pong sobra at mataas po ang presyo ng mga produktong petrolyo, ay kinakailangan po maging patas naman kayo. Bukod na talaga sa mahal na, ay hindi pa kayo nagbibigay ng eksakto at tamang minimum doon sa kailangang ikinarga ng inyong mga customer. Nako! Wag naman sana ganon, mga minamahal nating mga negosyante. O nagbibinta na mga pwesto ng gasolinahan sa buong Pilipinas. Kaya naman sana po maging patas naman po at maging parehas naman po tayo. Kawawa naman po yung ating mga kababayan na nagdaraho at sa kagustuhan lamang po talaga na makagamit ng sasakyan patungo sa kanilang paruruunan at mga biyahe. Kung ganyan naman po, Ate Del, pwede na tayo magnegosyo ng ganyan kung gayon pala. Pwedeng yung pala nga namang 1 litro, kumbaga, ng 1 litro ng gas o gasolina, ay pwedeng maging eksakto para doon sa lumalabas nga naman na counts doon sa machine. Pero yung pala ay talagang hindi 1 litro talaga lumabas. Yung 10 na, yung ika ngayon, yung 1 litro, gaano ba karami yan, ay mabawasan po yan ng 30% para doon sa eksaktong 10% po noong litro na sinasabi, di 70% lamang po yung makukuha talaga ng consumer. Pero 1 liter na po ang counts noon doon sa machine. At yung 30% ay maiiwan. Sa 3 magkakarga ng 1 litro, at halimbawa ay makatatlo, 4, higit pa, ay talagang parang hindi po, tubo na doon sa matinding patong ng presyo, ay tubo pa rin doon sa mismong inilalaman at idinidistribute nila. Kaya mawalang galang po, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Kaya maraming salamat po sa impormasyong inyong ipinagkaloob. Hindi ko na po babanggitin ang inyong pangalan. Okay, salamat po sa inyong impormasyon na ipinadala dito sa ating paglalahad ng ating mga balita at impormasyon. Ganap na alas 11:07 ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating mga karagdagang pagbabalita. Coffee Thunder 26/1 26-1 kalahok upang makakuha ng combat readiness boss. Round 1. Ready, go! Samantala, sinabi naman ng Philippine Air Force na ang mga kalahok sa Coffee Thunder 26-1 drills ngayong taon ay lubos na nagpapahusay sa kanilang kahandaan sa pamamagitan ng realistic air combat training. Ang tagapagsalita ng Air Force na si Colonel Ma sa isang mensahe sa mga reporter, sinabi ni Cristina Basco na makakamit ito dahil ang PAP at US Pacific Air Force ay magdi-deploy ng kanilang mga top-of-the-line na sasakyang panghimpapawid upang gawing mas kapani-paniwala ang mga pagsasanay. Para naman sa Coffee Tanker 26-1, sinabi ni Basco ang PAP ay nag-deploy ng March 1.5 capable FA-50PH fighters jets habang ang PACAP ay nagdadala naman ng kanilang premiers stealth fighter ang F-22 Raptor. Walang iba pang mga detalye sa eksaktong bilang ng mga sasakyang panghimpapawid na ibinibigay para sa mga kadahilan ng pangseguridad. Sa panganahon ng pagsasanay, ang FA-50PH at F-22 Raptors ay magtutuon sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa tactical na antas at mga advanced na operasyon ng manlalaban. Nilalayo ng aktibidad na mapabuti ang kahandaan
sa pagkipaglaban sa pamagitan ng makatotohanang pagsasanay sa labanan ng hangin mula 7 hanggang 16 ng Abril ngayong taong 2026 na isinasagawa sa loob ng itinalagang mga lugar ng pagsasanay sa militar ng masinsinang militar, dagdag niya. Upang madagdagan ang mga sasakyang panghimpapawid na ito, sinabi pa rin ni Basco ang PAP ay magdideploy din ng ilang mga platform ng pag-atake at intelligence, surveillance, and reconnaissance. So, suportahan nito ang isang hanay ng mga misyon tulad ng pagtatanggol sa hangin at malapit na suporta sa mga hangin transportasyon, pagsubaybay at mga operasyon sa paghanap at pagsagip, sabi niya. Sinabi pa rin ni Basco na ang isang hatwas ay isasagawa sa pagtatampos ng ehersisyo upang suriin ang pagganap ng pagpapatakbo, makuha ang mga pangunahing pag-aaral at tukuyin ang mga lugar para sa karagdagang pagpapabuti. Why, thank you. Alas 11:10 na po ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Hello, good morning sa ating isang kasado patroller ng TBS RMM News TV at ng Balitang Kasado, si Kuyang Edwin Masbati Karahog. At syempre sa ating pong lahat ng mga tumatangkilik at sumusubaybay sa ating palatuntunan, no? Magandang araw at sa matinding init na nasisilayan ng ating sambayanan dito sa Metro Manila at sa mga kanugdog lugar ng lalawigan, ho. Magdala lamang po kayo ng pandepensa sa init. Katulad nga po ng mga sumusunod, payong, jacket, sombrero, at iba pa. Yan. Kailangan po talaga na maprotektahan po ninyo yung inyong sarili sa matinding init na tatama sa inyong mga balat. At hindi lamang po yan, kailangan din pong magdala kayo ng tubig na maiinom. Inumin sa inyong paglabas ng inyong tahanan. Kung ikaw may tumungo sa palengke, sa mga lugar na lagi ninyong pinupuntahan, kinakailangan po talaga magbaong kayo ng depensa at inumin. Alright? Samantala mga kababayan, na ito pa rin ang ating mga karagdagang mga balita. DMW walang deployment ban. Sa Middle East walang stranded na OFW. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, tinanggihan ng Department of Migrant Workers ang mga pahayag ng nasa 40,000 overseas Filipino workers ang stranded sa Pilipinas dahil sa deployment ban. Sa isang post sa social media noong Miyerkules, sinabi ng DMW na walang ipinagbabawal na ipinataw para sa mga patungo sa gitnang silangan. Sa kabila ng patuloy na tensyon sa rehiyon, ang aming ibinabahaging responsibilidad ay tiyakin ang kaligtasan at kagalingan ng aming mga OFW, lalo na sa panahon ng krisis. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac sa mga recruitment agency sa isang pagpupulong Martes upang tugunan ang mga alalahanin at kinasasangkutan ng mga manggagawa sa gitnang silangan. Ang mga kasulukuyang nakadeploy at ang mga naghahangad ng repatriation, tiniyak ni Cagdac na patuloy na pinayapayagan ng gobyerno ang deployment sa rehiyon sa ilalim ng umiiral ng mga protocol na napansin na ang alert level na inilabas ng Department of Foreign Affairs ay hindi automatikong isinasalin sa blanket suspension. Sinabi niya na nakikipagtulungan ng DMW sa mga lisensyadong ahensya ng Philippine Recruitment upang subaybayan ang sitwasyon sa lupa. Tulungan ang mga nakadeploy na manggagawa at matugunan ang mga alalahanin ng mga naka-schedule na i-deploy o maghahangad ng repatriation.
Inatasan ang mga recruitment agency na paigtingin ang pagsusubaybay sa kanilang mga nakadeploy na manggagawa, tiyakin ang agarang tulong lalo na sa mga lugar na may mas mataas na panganib sa seguridad. Sa gitna naman ng tensyon sa gitnang silangan, pinahuhusay ng DMW ang kanilang pre-departure orientation seminar upang ihanda ang mga OFW na umuusbong na kondisyon sa seguridad ng mga host country. Samantala, patuloy naman ay pinatutupad ang voluntaryong repatriation para sa mga OFW at kailang redependents na nais umuwi sa kanilang bansa na may suporta sa reintegration ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Para sa mga nagbabalik na manggagawa na maghahanap ng trabaho sa ibang bansa, inilunsad ng DMW ang inisyatiba nito sa Creating Alternative Labor Market na naglalayong mapabilis ang deployment sa pamagitan ng pinalawak na mga oportunidad at trabaho sa mga sektor na may mataas na demand. Ang inisyatibo na inisinagawa sa pagkipagtulungan sa mga pribadong ahensya ng recruitment ay kinabibilangan naman ng mga virtual na interview na nakatarget sa jobs fair at mas mabilis na pagtutugma ng trabaho sa merkado ng paggawa sa Asia Pasipiko, Europa at Hilagang Amerika. Yan ang mga kabuang balita mula sa ating bulwagan ng balitaan. At syempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at suki ng ating palatuntunan, manatili lamang po kayong nakatutok sa ating programang Gabay at Patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Araw-araw po yan, Lunes hanggang Biyernes. Ang official time po talaga ay alas 8 hanggang 10 ng umaga. Subalit may pagkakataon pong nalilate po ng pasok ang inyong abang lingkod at nababago po ang oras minsan. Kaya ipagpaumanin po ninyo mga giliw kong taga-subaybay sapagkat napakarami po ng appointment ng inyong abang lingkod sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na ating paglilingkod sa ating sambayanan. With up sa lahat po ng ating mga tagapakinig, ang ating pong mga nakasama po dito sa ating technical site sa Studio 1 bilang production assistant ay sina Ate Del Rose Aldea Santos at Ate Rose Marie Paderon Lauson. At siyempre ganoon din po sa ating bulwagan ng balitaan Studio 2 mula sa kinaroroonan ng ating publisher, Kuyang Alan Bordeos. Likewise sa ating pong Studio 3, bulwagan ng balitaan sa ating news director, Kuyang Wayne Espino Lauson. At sa pag-alalay rin po ng ating editor-in-chief at PRO na si Kuyang Pen Aludo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, bago po lahat, binabati po natin ng magandang umaga si Sister Analisa Menguela dyan sa lungsod ng Calapan. At sa lahat ng Menguela family, Glasik family, at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa lungsod ng Calapan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po kayong lahat sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay. Bagamat sabi nga po ay tumatama ang matinding init ng araw sa ating sambayanan dito sa Metro Manila, sa area po ng Calabarzon at Mimaropa. Sabi nga po ay kinakailangang mag-inom kayo ng eksaktong tubig sa araw-araw upang maprotektahan ang inyong kalusugan. Dasal at panalangin ang kailangan. Suportahan naman ng tubig na inumin upang huwag ma-dehydrate ang inyong pangangatawan. With up sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, pansamantala pong mulit-muli ang inyong abang lingkod ay magpapaalam sa ating pagtatanghal ngayong umaga. At muli po ninyong subaybayan, kayo ay manood at makinig sa araw ng bukas ganap na 8 hanggang 10 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. At syempre sa pangalan po ng ating station manager,
Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Bagamat hindi naman gaanong pagwapuhan. Sigurado naman na ito ay inyong maasahan. Heavy duty po ito, araw man o gabi. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. God bless sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magandang umaga pong muli. Adios! Babalos, amigos! Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay ko. Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda Namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya. Protector, when it's Pino Lawson. News director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kikima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS, LLM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at sire. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Balita sa umaga,
balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa dyaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat bakit ima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS, LMN, Dyaryo, Radyo, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa toro. KBSRMN, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado Broadcasting Service, CBS, LMN, balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Ang team namin solid, mabilis at totoo. Ikasamo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, pagkatok na ima. Hatid ang totoong kwento. Dyaryo na, radyo na, TV na. Kasado Broadcasting Service, ABS-RMN. Serbisyo publiko, sa puso tubo namin. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.